Ano ang kapalit ng iyong kaluluwa? Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Ngayon po ay Friday, August 7, 2026, ng ika-18 linggo sa karaniwang panahon. Sa buhay sundalo, mahalaga ang ranggo, misyon, disiplina, at tagumpay. Ngunit ngayong araw, tinatanong tayo ni Jesus, ano ang mapapala ng tao kung makakamtan niya ang buong sanlibutan, ngunit mapahamak naman ang kanyang buhay? Sa madaling salita, ano ang silbi ng lahat ng tagumpay kung mawawala naman ang iyong kaluluwa? Sa unang pagbasa mula sa aklat ng Propeta Nahum, chapter 2, verses 1, 3, and chapter 3, verses 1 to 3, and 6 to 7, ipinahayag ni Propeta Nahum ang pagbagsak ng Nineveh. Makapangyarihan ang lungsod na ito, ngunit puno ng karahasan, kayabangan, at kasamaan. Mukha itong malakas at hindi matitinan. Pero dahil itinayo sa kasalanan at kawalan ng katarungan, bumagsak din ito. Malaking paalala ito sa atin. Ang anumang itinayo sa kasalanan ay hindi magtatagal. Ang serbisyo na walang integridad, ang kapangyarihang ginagamit sa mali, ang tagumpay na galing sa pandaraya, ang tapang na walang konsensya, ay nauuwi rin sa pagbagsak. Sa ating Ebanghelyo, mula sa Ebanghelyo ni San Mateo, chapter 16, verses 24 to 28, sinabi ni Jesus, ang sino mang ibig sumunod sa akin ay kailangang tumalikod sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Sa ating mga sundalo, ang krus ay hindi lang paghihirap. Ang krus ay ang araw-araw na pagpili ng tama kahit mahirap, pagiging tapat kahit walang nakakakita, pagsunod sa konsensya kahit may pressure, pagpipigil sa galit, pag-iwas sa bisyo, pagiging tapat sa asawa at pamilya, at paglilingkod kahit pagod na. Ang tunay na matapang na sundalo ay hindi lamang marunong humarap sa panganib. Marunong din siyang tumanggi sa kasalanan, manindigan sa katotohanan, at ingatan ang kanyang kaluluwa. Huwag nating kunin ang mundo kapalit ng kapayapaan. Huwag nating kunin ang tagumpay kapalit ang ating konsensya. Huwag nating piliin ang ginhawang kapalit ng Diyos. Sa huli, ang pinakamahalaga ay hindi kung gaano karami ang nakuha natin, kundi kung nananatili tayong tapat sa Diyos. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, gabayan mo ang aming mga sundalo. Tulungan mo kaming pasanin ang aming krus. Piliin ang tama. Ingatan ang aming kaluluwa at maglingkod ng may tapang, integridad at pananampalataya. Amen. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ingatan mo kami. Amen.